Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugda ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y kitongin. Siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos.
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling." Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikatatlong linggo sa ating pagdiriwang ng Kwaresma o paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ang ating mabuting balita ay nagmula kay San Lucas kung saan si Jesus ay bumalik sa kanyang kinalakhang bayan ng Nazaret. At sana po naging masaya ang kanyang homecoming, pero hindi po ganon ang kinaratnan ng ating Panginoon, bagkus ay tila ba na-reject siya o hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. No, at dito po makikita natin na doon pa lamang, nasa kalagitnaan pa lamang po tayo ng Kwaresma, ay nakikita natin na si Jesus ay hindi lahat tumatanggap sa Kanya. Hindi lahat natutuwa sa kanyang mga mensahe. Sa katotohanan na kanyang ipinahahatid sa kanila ay may mga taong nasasagasaan. At dito po ay parang patikim lamang ng isang mas malaki pa na rejection na darating sa buhay ng ating Panginoon na hahantong sa kanyang pag-uusig, siya po ay aarestuhin, pahihirapan, at ipapako at mamamatay sa krus. So, yun po yung istorya ng buhay ng ating Panginoon sa kanyang mga kababayan, mga Hudyo, mga Israelita, at yung kanyang mga kababaryo sa Nazaret, ang hindi pagtanggap sa kanya. Yan po ay isang phenomenon na nangyari sa panahunan niya at nangyayari pa rin sa ating kapanahunan, na pagkatapos po ng mahigit 2,000 taon ng Kristyanismo ay meron pa rin po na hindi tumatanggap sa katotohanan at turo ng ating Panginoon. May mga aral siya na hindi tatanggapin yung kanyang mga standards, yung kanyang mga moral principles, no? Mas nangingibabaw nga siguro ang ating pagiging tao kaysa sa ating pagiging Kristiyano. At dito po mga kapatid ay maiisip natin na paano po natin tinatanggap kapag tayo rin minsan ay hindi nauunawaan, no? Bagamat alam natin na tayo ay nasa tama, na sinasabi lang naman natin ang totoo, tayo ay nagpapakatotoo lamang, ay may mga tao pa rin na makakasakit sa atin dahil hindi nila tayo nauunawaan o hindi nila tayo tinatanggap. Isang maganda pong pagkakataon ito na mapagnilayan natin kung papaano ni Jesus tinanggap yung ganong klaseng pagtrato, ay sana ganon din po tayo. Na matuto tayo, sabi nga ng Panginoon sa isang bahagi pa ng Ebanghelyo, na ipagpag ang alikabok sa ating paa at magpatuloy sa ating paglalakbay. Sapagkat sa huli, ang tunay na huhusga ay hindi naman po tayo, kung hindi ang Diyos. Hindi po para sa atin ang gumanti kapag tayo ang nasasaktan o hindi tinatanggap. At makikita din po natin sa sinabi ng Panginoon na ang walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. No? Ay bakit nga po kasi kaya kapag mga banyaga, no, kapag mga sikat na tao o matataas na tao, ang ganda ng ating pakikitungo, special treatment ika nga.
Pero yung mga kasamahan natin sa bahay, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kabarangay, kung sino pa yung talagang malapit sa atin at araw-araw nating nakakasalamuha, ay yung pa minsan ang ating nate-take for granted at hindi natin napapakitunguhan ng maganda. Isang magandang paalala po sa atin ngayong Kwaresma na sana po kung sino pa yung malapit sa atin, ayun din ang mas lalo nating mamahalin at pakakaingatan na hindi natin sila masasaktan. Bagkus, ang ating pag-unawa ay laging dapat nakatuon din sa kanila. Sa pamilya po, madalas po nangyayari yan na hindi nagkakaunawaan. Baka naman po panahon ngayong Kwaresma na mabigyan natin ng pagkakataon na muling maisauli, maiayos kung ano man ang hindi maganda o hidwaan o hindi magandang mga pangyayari sa ating tahanan. Dapat lamang naman po na sisikapin natin na maging maganda ang ating pakikitungo o ugnayan sa ibang tao. Pero may mga pagkakataon nga po na talagang hindi natin maaayos yan, no? May mga hindi pagkakaunawaan dahil yun naman yung nga hindi na lang ako iimik, hindi na lang ako magsasalita, ay hindi naman po yun ang talagang pinakamataas na kabutihan o yung tinatawag na highest good. Sabi nga ng Panginoon, ang propeta. No? Kaya't mas mahalaga pa rin po na bilang mga Kristiyano, tayo ay maging saksi ng katotohanan at sa turo at ebanghelyo ng ating Panginoon. Mga kapatid, makikita rin po natin dito sa ebanghelyong ito na kung papaanong si Jesus ay may tumanggap at may hindi tumanggap, ganun din po ang ating magiging experience. Nasaan po tayo sa dalawang panig na iyon? Nawa po magiging tapat tayo at matibay sa ating pagsunod at pamumuhay ayon sa turo ng ating Panginoon. Amen.